Yo, what's up guys? Welcome sa Modern Tips 2.0. So, may bagong video na naman tayo ngayon. So, i-share ko sa inyo itong bagong product natin na binili. Ito ay ayan, TP-Link TLSG 105E. So, binili ko to sa Shopee ng mahigit 1,000 yata dahil gagamitin ko siya bilang bandwidth manager. So, ang bandwidth manager mga kaibigan ay ginagamit para mabigyan ng limit yung bawat port na nakasaksak dito, mabigyan sila ng download at upload limit para hindi masyado mag-agawan ng internet connection. So, dahil gagamitin ko to sa 2 piso wifi ko mga kaibigan, so may 2 piso wifi ako, naka-SIM based lang, at ngayon ay naisipan kong magpakabit ng static na PLDT, at dahil susubukan ko pa lang kung okay siya, so nagpakabit muna ako ng 50 Mbps na plan ng PLDT. So ang gagawin ko, dahil 2 piso wifi ko, para hindi maghilahan ng internet, so ang gagawin ko, hatiin ko sa kanilang dalawa. Bale, sa kanilang dalawa ay bibigyan ko or tatapunan ko ng 25 Mbps. So, 25 Mbps lang ibibigay ko sa bawat isa para hindi kaproblema or magka-conflict sa internet. So, ang gagawin ko, ituturo ko sa inyo kung paano ko siya i-configure para mabigyan ng limiter yung bawat port dito. So, tara na! So, ayun na nga, kakailanganin natin. Siyempre, ito yung TP-Link na gigabit switch, TLSG 105E. Tapos, yung power adapter niya. At siyempre, yung LAN cable na Cat6. So, itong gagamitin natin. At siyempre, itong computer, dahil pag walang computer o laptop, hindi natin siya magagamit. So, may power siya dito sa likod. Ilagay lang natin. Saka isaksak natin siya sa ating kuryente. So matapos natin siyang isaksak mga kaibigan, ayan, mag-iilaw yung power. So ayan. Ayan, umiilaw na lahat. So umiilaw siya, it means working siya mga kaibigan. So ito na. So ito, may mga port number siya guys. Ayan. May port number siya, may 1, 2, 3, 4, 5. So, ang gagawin natin, dito natin isaksak yung LAN cable sa 1. Ayan. Tapos natin siyang isaksak. Ayan, mag-iilaw yan. So, connected siya sa PC, doon, sa LAN port ng PC. Tapos, syempre, ang gagawin natin ay punta muna tayo sa dito sa search bar sa baba. Search lang natin ang control panel. Ayan. So, yan yung control panel. Select natin yan. Siyempre, dito sa control panel, select natin ang network and internet. Tapos nyan, itong network and sharing center. Kung nakikita ninyo, connected tayo sa Ethernet. Ito yung LAN port papunta dun sa computer. Kung na-notice niyo, may error siya dahil wala itong internet. So, ang gagawin natin, click natin tong change adapter settings. Ayan, click natin yan. At matapos yan, i-click siya natin at i-right click, pupuntang properties. Dito sa properties, ito, hanapin natin ang Internet Protocol version 4. Ayan. Internet Protocol version 4. Double click lang natin yan. Tapos, dahil naka-obtain IP address automatically siya, click natin itong use the following IP address. So, palitan natin ang IP address. So, dahil ang default IP address ng ating TP-Link TLSG 105E ay 192.168.0.1. Dito ang gagawin natin, pumili tayo from 2 to
254. So, ang gagawin natin, lagyan lang natin ng 2. Tapos yan, pag-click natin itong subnet mask, automatic na yan, lalabas. Ayan, huwag nating palitan kasi yan yung subnet mask ng ating TP-Link. Tapos sa default gateway, lagay lang natin ang 192.168.0.1. Ayan. So, sa DNS, preferred, pwede nating palitan, pwede naman na hindi. So, okay na yan. So, dahil okay na, click lang natin to. Okay. Ayan. Connected na tayo sa network 2. So, punta na tayo ng browser. Type natin 192.168.0.1. Ito yung default na IP address ng ating TP-Link. So, ayan. Matapos mag-loading, lalabas yan. Click natin ng continue to site. Tapos, lalabas na yung TP-Link na portal. So, lagyan lang natin guys. Admin lang lahat. Admin, tsaka admin yung default niya. Pero, syempre, papalitan natin ito mamaya. Admin lang. Pasensya na, wala pa tayong screen recorder kasi papalit pa tayo ng PC. So, matapos natin malagyan ng bagong password, confirm na lang natin. Ayan. So, welcome sa ating GUI ng ating TP-Link na to. So, ayan yung kanyang IP address, yung mask, gateway, at yung model. So, dito sa bandang kaliwa, dito yung system niya. So, may VLAN ito guys. Ito yung kadalasan ginagamit ng mga naka-mini PC na VLAN. Manager nila. So, ayan. May port-based VLAN. May 802.1q VLAN. Ito yung para sa mga access point at PBID setting. So, dito tayo sa QoS Basic. So, dito tayo sa QoS Basic. So, may bandwidth control tayo dito. At syempre, dito natin lalagyan ng limit. So, dito, kung papalitan natin siya guys, syempre, kung papalitan natin siya, i-click natin yung port. So, dahil yung internet natin, from PLDT router, papunta sa ating TP-Link S10G, dito siya natin ilagay sa port 1. So, ang gagawin natin, huwag natin itong galawin. Unlimited lang. So, kung ano yung tinatanggap ng PLDT router, yan din yung ibibigay niya sa ating TP-Link. So, dito tayo mag-a-adjust sa pangalawa, sa port 2. So, dahil gagamitin natin ang port 2, 3, 4, and 5, so, papalitan natin lahat yan. So, ang gagawin ko, dahil dalawang port lang naman ang gagamitin ko, dalawang piso wifi bendo yung pagbibigyan ko ng internet. So, itong port 2, lalagyan ko lang siya ng 25 Mbps. So, ayan, dahil naka kilobytes po siya, kbps. So, i-calculate natin. So, ang 1 MB is equal to 1024. So, dahil 25 siya, 25 Mbps times 1024. Ayan. So, 25,600 yung lagay natin dito. 25,600 dito, guys. 25,600. So, dahil same lang sila, ganun din. Download tsaka upload. 25,600. Ayan. So, apply na natin, guys. So, sa dalawang port yan, dahil dalawang port, pwede naman dalawa. 25,600. Ayan, tapos apply na natin mga kaibigan. Ayan, kung na-notice ninyo, ayan guys, yung port 1, unlimited siya. Sila ng port 4, tsaka 5. So, hindi ko muna gagalawin itong port 4 and 5 dahil dalawang port lang naman muna ang gagamitin ko. So, later on, if magdagdag ako ng vendo,
Tsaka ko na lalagyan ng limit, ito yung port 4 and 5. So, ang gagawin ko, dahil hindi ito sa bahay, ang 4 and 5, lalagyan ko na lang ng 0. Okay. So, pag 0, unlimited pa din pala. So, lalagyan ko lang ng 1 Mbps, 1024. Kasi, para kung may gumamit ng port, yung mga magagaling na may computer, may-ari ng bahay, baka gamitin nila. So, 1 MB lang yung napupunta. So, yan guys. So, 25 Mbps yan, yung nasa port 2 and 3. 1 natin, unlimited lang dahil yan yung receiver ng internet. At 4 to 5 natin na open slot, lalagyan ko lang ng 1 MB para kung sakaling may gumamit ng port 4 and 5, dahil hindi ko to sa bahay lalagay, may nilalagyan ako. So, 1 MB lang yung makukuha nila. Hindi maapektuhan yung mga piso wifi natin. So, dahil tapos na, ibalik na lang natin. So, pwede naman natin tong palitan ng IP address kung sakaling kung sakaling pwede mo siyang palitan kung gagamitin mo siya as VLAN. Pero dahil bandwidth control lang tong ang paggagamitan ko, di ko na siya gagalawin. So, ayun lang guys, dahil wala pa naman yung PLDT dito at naka-modem pa lang ako, so hindi ko siya matest. Hindi kasi kaya na 25 Mbps yung nare-receive ko, so useless pa din kapag tinest ko siya. So, dahil nag-advance na ako ng configure nito para mamaya pag nandito na yung PLDT, so isasalpa ko na lang at para mapalitan agad yung internet ng mga piso wifi ko. So, thank you for watching. Sa mga next video natin, gagawa na naman tayo nito ng VLAN na ito yung gamit natin dahil maganda rin ito. So salamat mga kaibigan sa pagpanood. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo dahil marami pa tayong video na i-share sa inyo tungkol sa mga ganito, mga piso wifi at mga modern tips na magagamit natin, especially sa mga electronics, IT, computer, saka cellphone. So, thank you very much.